selfish. You stayed in a luxury house. You owned a lot of luxury cars. But those people around you, they are all suffering dahil doon sa ghost project na ginawa mo. You are so selfish. Hindi mo ba naisip ang mga consequences sa mga ginawa mo? Who will be the one who suffered most? All of your children. Aanhin mo yung maraming pera na nakapangalan sa iyo. Anhin mo yung bigating signature. Kung yung mga anak mo napasama sa panghuhusga, kawawa sila kasi tatanda sila na iko-condemn. Tatanda sila na lalong kawawa. I know the family guys na nakagawa ng kasalanan ang tatay nila, na ilang dekada na ang nakalipas, nakulong na hanggang namatay. Until now, they were suffering judgment from other people. So yun. Yun ba yung legacy na iiwanan mo sa mga anak mo? Di bali na mahirap ang buhay ko. Di bali na yung simpleng buhay lang. Kasi wala tayong ibang talaga yung magandang ipagmamalaki natin sa mga anak natin. Yung bagay, lahat ng mga paghihirap na survive natin, wala tayong ibang maipagmamalaki sa kanila or maipapamana sa kanila, kundi yung kabutihan lamang. Sa mga taong may mga matinding pinagdadaanan sa buhay, lalo na kung ang bagay na pinagdaanan nila cause ng isang tao may ginawang hindi maganda sa kanila, sa atin, hindi rin natin sila masisisi kung bakit nagawa nila ang mga bagay na hindi dapat nilang gawin. Probably, nadala sa emosyon, sa galit. Kaya naisipan nilang gawin itong mga bagay na ito. Ito guys, panoorin nyo. So guys, kagaya din the contractors ng DPWH, sigurado, meron ding matinding pinagdadaanan kung bakit nagawa nila yung mga bagay na yun na hindi dapat nilang gawin. Pero whatsoever is our reason, hindi talaga maganda na tayo ay nangloko ng kapwa natin. Pari-parihong may rason, pari-parihong may pinaglalaban, pero yung rason mo ba ay tama? Fair ba sa lahat? Yes, hindi talaga maganda ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yung mga contractor na yan na involved sa ghost project na sinasabi, hindi pa tapos ang kaso, pero talagang pinaghusgahan na ng taong bayan. Of course, kahit naman ako magkaroon ako ng galit, inis sa mga taong yun. Kasi kahit ano pang gawin na bulubaliktad dyan sa Senado, kahit ano pang investigation, hindi pa rin maipagkaila na may ginawa silang pagkakamali. Pero hindi pa talaga natin matutukoy kung alin banda dun. Kaya hindi pa tayo basta-basta din manghuhusga. Kagaya dito sa mga tao na gumamit ng dahas dahil sa sobrang galit, inilagay nila sa puso nila ang galit na naramdaman nila. Hindi nila pinag-isipan ng mabuti. Kaya nakagawa din sila ng violation. Hindi nila naisip na sa ginawa nilang pagbabato, talagang makakasuhan din sila. Anyway, kahit ano pa man guys ang nangyayari dito sa mundo, kahit ano pa man. Anak, normal naman sila. At lahat ng apat mong anak ay may ADHD. Attention Deficit. Hyper sila. Hyper attention span nila. Sobrang short. Sabi nga nila, dumating ang karma. Kinarma sila kasi lahat ng mga anak nila ay may disabilities. Take note everybody, hindi lahat na magulang na may anak na may kapansanan ay makasalanan. Hindi nila ginusto din na magkaroon sila ng anak na may kapansanan. Kagaya ko,
Ginawa ko ang lahat para maging maayos ang pagbubuntis ko. Ginawa ko rin ang lahat para maging happy ako. Pero nung lumabas ang anak ko normal, after few years, na-diagnose siya na may autism. So, may kasalanan ako na ginawa talagang unforgivable. We can't judge anybody. Sabi nga ng Biblia, kahit si Magdalena hindi natin pwedeng paghusgahan kasi nga siya pinatawad ni Lord. 'Di ba? Yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo. Nag-DPWH kami. Minsan napapahamak tayo through our own actions. Kagaya sa nangyari sa Diskaya family. Siguro kung hindi siya nagpa-interview sa news anchors kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez na showing off their wealth, showing off to everybody in the entire world how rich they are, siguro naman hindi basta-basta din mapag-isipan sila. At ang higit sa lahat, nagpakita ka ng ganun kakayaman sa social media. Pero ikaw pala ay isang contractor dito sa Pilipinas na which is in the government. Of course, masilip ka talaga. Kasi nga, paano mo nagawa ang lakas ng loob mo ipasilip sa buong Pilipinas at sa buong nations na ikaw ay mayaman, pero pala ang project mo ay sira. Pero pala ang nasasakupan mo ay binabaha. 'Di ba? Imagine, is a will of God. Kasi siguro, kung hindi siya naging mayabang, hindi talaga hayaan ni Lord na maungkat ang lahat, malaman ang lahat na siya pala ay isang contractor na kung saan binabaha ang Pilipinas dahil sa massive niya na ghost project. Hindi lang yan dito sa Luzon, guys. We all knows the entire Philippines are suffering the flooded problem. And of course, hindi lang flooded problem. Lalo na yung responsibilidad ng mga DPWH. Yung mga daan. Nako, teka nga muna, mangangatok nga muna ako sa Kawayan. Kayo dyan sa Kawayan ha, oops, ang daan papunta sa Kamalandaan. Naayos na kaya? Lalo na yung daan doon. Ito guys ha, ito yung itsura ng daan ng pag-alis ko doon. Nagbakasyon ako for months. So, ilang months na since March, pag-alis ko, ganito ang sitwasyon ng kalsada. I don't know kung ano na ang progress dahil tapos naman ang eleksyon. Kagaya sa mga pinangako ng kandidato na pumunta doon sa last barangay ng Kawayan. Ano na kaya nangyari? Kamusta naman kayo dyan? Naayos na ba dyan ang kalsada sa, saan ba yan? Sa unahan ng Basak? Hindi ko maano na lugar na yan. Na talaga, konti, parang 5 na lang ang kulang para mahulog na sa bangin. O, ano na kaya dyan? Kasi since na ako ay maliit hanggang ngayon, ang daanan, ang kalsada still the same. Diba? May improvement na ba? May progress na ba? Diba? Nasaan ang mga politiko na ngako? Okay na ba? Titingnan nga natin. Yon. So, hindi lang yan guys sa flooded problem talaga ang mga tao nagsasuffer. Lahat, dadaan ka, kakabakabahan ka kasi ang kalsada, nakitid na nga, naaagnas na paunti-unti ang kalsada, wala pang gutter. 'Di ba? Aba, dapat nagiging hands-on din ang administrative ng Pilipinas. Simula pa dapat noon. Dapat noon pa ginagawa na nila ng paraan, hindi dapat sila umaasa lang
sa mga black and white lang. Dapat yung nakikita mismo nila. Dapat sila lumabas-labas din sa kanilang lungga at bumisita din. Kasi ang pirma mo, yun din ang magpapahamak sa'yo. Like for example, ikaw nag-approve ka sa project na project proposal na ibinigay sa iyo, sinumite sa iyo. So, pumirma ka doon. And then, si Talpulano, nag-release din ng amount para din doon sa project na yon. Pero without your knowledge na yun pala ay palpak, wala palang ginawa. Tingnan mo yung ginawa ng Diskaya sa daming naglabasan ngayon ng mga company, ng mga nakaano sila ng kontrata, bayad na milyon-milyon, pagkatapos wala palang ginawa. See? So, it's time to wake up. Sana, magiging aware kayo. Kagaya niyan, kami ditong mga tao sa labas, kami ditong mga residents, kami dito yung nasa baba, kami dito ang nagsasuffer. Kung meron kaming problema, lalo na sa kalsada, sa baha, sa bagyo, o kung anumang calamity, lalapit talaga kami sa kapitan. Next, saan dapat lalapit ang kapitan? Sa nilalapitan ng kapitan, saan naman siya dapat lumapit? O diba? Hanggang makarating na doon sa taas. Bakit ganito ang nangyayari dito sa baba? Kayo yung nasa taas, walang kaalam-alam. Kaya lumabas kayo sa lungga nyo, hindi yung lalabas lang kayo para mangampanya during election campaign. Pagkatapos ng election, andyan na kayo sa trono nyo, hindi nyo na maalala bumisita at least man lang every 6 months man lang sana na mabisita nyo man lang, maikutan nyo man lang ang bawat lugar para makita nyo kung ano ang development na nangyayari. Hindi yung naniniwala lang kayo kung ano yung picture na pinakita sa inyo, sapat na. It's not. Nako, kuminsan, nakakadismaya talaga. At saka sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, nakakahiya. Nakakahiya sa ibang bansa. Lalo na, siguro talaga, sa how many years ko nagstay sa Singapore, wala akong nakitang ganun kalaking problema. May mga ganung klaseng tao. Sobra! Kaya, ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Patuloy pa rin ang poverty. It is because sa mga nangyayari na mga nasa taas na yan, ng gobyerno na yan, ay talagang nagbubulog-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagtatamad-tamaran, at kung kailan na worst na ang problema sa kapag gagalaw. Diba?